Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo po. Now, please click mo na yung then TV. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon for today's reflection o ating pagninilayan, September 8, araw ng linggo. Happy birthday po sa ating mahal na inang Mama Mary. Lalo na sa ating mga Katoliko, talagang every year ipinagdiriwang natin ito. So, alam nyo guys, itong si Mama Mary, kakaibang special na tao sa sangkatauhan. Dahil sa kanya, di ba, naganap yung pangako ng Old Testament na merong isang lilitaw na Panginoon, di ba, punong-puno ng pag-ibig, sagana sa pagkumbaba, mapagmahal, di ba, patas at makatarungan. Wala nang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kasi guys, kung titignan mo, di ba? Ang Diyos ay wala namang hindi kayang gawin. Di ba? Nung bumaba ang ating Panginoong Yesus, pwede naman niyang gawin, di ba? Na diretso na siya dito sa mundo. At pwede niyang gawin na malaki na sa kagad. Di ba? Bakit di niya ginawa yun? At dumaan pa dito kaya ating mahal na inang Mama Mary, di ba? Dumaan siya. Kaya nga napaka punong-puno ng grasya nitong si Mama Mary, punong-puno ng pagmamahal, di ba? At alam nyo guys, bago pa pinakilala ng ating Panginoong Yesus ang kanyang mga dalawang apostol, di ba? Nung pinakilala niya sila Pedro, sila Tomas, lahat 'yon. Bago pa naging apostol yan, ang unang apostol ng ating Panginoong Yesus ay ang ating mahal na inang si Maria, di ba? Dahil ano bang sabi ng Biblia? Na ang sumusunod sa mga utos ko at gumagawa nito ay siyang tunay na alagad ko. Sabi niya, di ba? Kaya nga si Mama Mary, nung sinabi ni Saint Gabriel na Mary, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, di ba? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. So, nung sinabi ni Gabriel na maglilihi ka, ito'y sa pamamagitan ng banal na Espiritu, bababa sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Anong sabi ni Mama Mary? Ang sabi ni Mama Mary, matupad nawa ang sinasabi mo sa akin. Ako'y nagpupuri, sabi ng ating mahal na ina. Nagpupuri sa Diyos sa kadakilaan niya. Dahil nga, siyempre siya yung napili, di ba? Siya yung napili bilang isang ina ng ating Panginoong Jesus. Kaya napakalaki ng kanyang role sa sangkatauhan, lalo na sa ating mga Kristiyanong Katoliko. Kasi nung bumaba yung banal na Espiritu guys, nandun din si Mama Mary. Kasama sila Pedro, sila Tomas, lahat ng kanyang mga apostol. At nagiging modelo siya ng mapagmahal na ina na hindi iniwan ang ating Panginoong Jesus. So yung mga pangako, di ba? At mga propesiya ng Old Testament ay sinabing may lilitaw nga na isang Panginoon na punong-puno ng pagmamahal ay wala nang iba kundi ang ating Panginoon Jesus na galing, di ba? Bilang tao sa ating mahal na Inang Maria. Kaya talagang pag sinabi natin nga Mama Mary, talagang lahat ng Katoliko ay mapagmahal. Even sa mga kapatid nating Muslim, guys, nire-respeto rin itong si Mama Mary dahil sa kanyang ginawang role nung nabuhay siya dito sa mundo. So atin mo nang babasahin guys yung mabuting balita ngayon. Kukunin natin sa ating simbahang Katoliko sa Marcos 7 chapter 31 verse 37. Ang sabi dito, ang pagpapagaling sa lalaking bingi at pipi. Muling umalis si Jesus sa lupain na sasakupan ng Tiro at Sidon. Dumating siya sa lawa ng Galilea hanggang sa sakop ng Decapolis. Kanilang dinala sa kanya ang isang lalaking bingi na nahihirapang magsalita. Ipinamanhik nila sa kanya na ipatong niya sa lalaki ang kanyang mga kamay. Nang mailayo siya ni Jesus mula sa napakaraming tao,
Sinuot niya ang kanyang daliri at sa mga tenga nito. Pagkatapos, lumura si Jesus at tinipo ang dila nito. Sa pagtingala niya sa langit, siya ay, siya ay dumaing at sinabi sa lalaki, Ephata, na ang ibig sabihin nito ay mabuksan. Kaagad namang nabuksan. Kaagad naman nabuksan ang tenga ng lalaki. Nakalag ang tali na pumipigil sa kanyang dila at nagsalita na siyang malinaw. Iniutos sa kanila ni Jesus na wag itong sasabihin kanino man. Ngunit kung gaano sila pinagbawalan, ay lalo naman nilang ipinamalita ito. Sila'y lubhang nanggigilalas at nagsabi, ang lahat ng kanyang ginawa ay napakabuti. Ginawa niyang ang bingi ay makarinig at ang pipi ay makapagsalita. And guys, napakalinaw, di ba? Ito yung mga grasya, mga himala, di ba? Pagpapagaling sa pipi at bingi ng ating Panginoong Yesus, di ba? So sa paano natin to may konekta, di ba? So ito guys, sa modern time natin, ito yung mga grasya. Hindi ka mampipi, hindi ka mambingi, di ba? Nakatulad ng binasa natin, pero yung mga grasya sa buhay mo, maaalala mo pa kaya? Yung mga ginawang mabuti sa iyo ng Diyos. O baka busy na tayo guys, di ba? Sa social media, sa Facebook, sa YouTube, di ba? Yung mga grasyang pinagkakalob sa atin ng Diyos, baka nakakalimutan mo na, di ba? Kaya nga, sana yung mga himala sa ating buhay na nangyaring mabuti sa ating naranasan, sana po ay wag nating kalimutan. Dahil ang Diyos ay hindi naman siya nagbabago, di ba? Laging nandyan. Kaya nga yung iba, di ba, pag naghahanap ng grasya o gustong may madesisyonan, anong sinasabi? Lord, bigyan niyo kami ng sign. Gagawin ko ba to? Ito yung mga plano ko, ano ba dapat kong gawin? Tatanggapin ko ba to? O hindi? So, minsan marami tayong sign hinihingi, di ba? Pero, hindi natin alam. Kailangan pala nating hingin sa Diyos ay ang sight o yung makakita ng mga bagay na pinagkaloob niya na. Mamaya nandyan na pala yung grasya, di ba? Naghahanap ka pa. Di ba? Diba? Sa mag-asawa, di ba? Nandyan na pala yung asawa mong babae na napakasipag, inaasikaso ka. Sa po ng mga anak nyo, pagod siya maghapon sa bahay. Tapos pag uwi mo, pinapagalitan mo pa, di ba? Hindi ka na nagpapasalamat. Na kung wala siya, hindi ka rin naman makakapasok, di ba? Kasi yung sinusuot mong damit, nilalaban yan, guys. Di ba? Pinaplansya, tinutupi, di ba? Yung mga bata, ganun din, uniform. Nagluluto siya, di ba? Hindi ka naman makakapasok ng gutom. Wala ka sa mood. So, maraming grasya na minsan nasa paligid lang natin, ayaw nating tignan. O, hindi, nakikita natin, pero dead man lang natin. Di ba? So, sana po, yan ang hihingin natin sa Diyos na sana nga ay lahat ng grasya o lalo na yung mga nangyayaring maganda sa ating buhay ay huwag natin kalimutan yung pagpasalamat sa Diyos. Di ba? Anong uri ng pagpapasalamat? Di ba? Isa sa uri ng pagpapasalamat ay magsimba tayo tuwing linggo. Magdasal tuwing kumakain, magdasal paggising, magdasal bago matulog para magpasalamat na binigyan tayong pagkakataon na humingi pa ng Diyos ng buhay. Di ba? May binigyan na panibagong buhay, pagkakataon para gumawa ng mabuti at magampanan natin ang ating responsibilidad o ating misyon na binigay ng ating Diyos. Kaya sana po sa araw ng birthday ni Mama Mary ay maging Mama Mary tayong lahat, di ba? Para ma-spread yung pagmamahal sa sangkataungan na kung saan binuhos ni Mama Mary ang kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Yesus para maging modelo bilang isang Kristiyanong Katoliko sa ating lahat. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa
Pinansyal. Sabihin mo sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala, ay tsak yun. Ipagkakalob sa iyo ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pangalan sa tamang panahon. So type mo na lang, Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na matindi na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. At kung ano-ano pang mga karamdaman bumabalot sa kapatid namin ito, ipuhin niyo po, Lord, ang iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman namin, Lord, Panginoong Jesus, na walang imposible sa iyo kung iyong luloob. Yakapin niyo na mahigpit, Lord, itong kapatid namin humihingi ng kagalingan. At ganoon din po sa pamilyang nagkasira-sira, nagkawatak-watak dahil sa pag-aaway at di pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po, Lord, na yung pusong mapagmahal, mapagpatawad. Pagalingin niyo po ang kanilang mga sugat na kung saan ay nagkasakit. At pagbigis-bigisin niyo po muli sila. At ganoon din po, Lord, sa financial na kailangan natin lahat. Lalo na yung kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas at ulam. Iniisip pa, Lord, kung paano itatawid ang kanilang pamilya, pati ng kanilang mga anak. At ang pambili ng mga gamot. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging katulad ni Mama Mary, na minahal kayo, sinunod lahat ng iyong inutos, Lord, na isang modelo namin sa pagmamahal namin sa aming pamilya, kapwa-tao, bawat isa sa amin. So, ilin namin po, Lord, ang inyong kapatawaran sa aming mga kasalanan at kainahan. So, ang lahat ng tinilig namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos Santo. Thank you very much po. Happy birthday muli, Mama Mary.